Alright, mga kababayan, mga kaibigan. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating... Alright, mga kaibigan, mga kababayan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong si Senator Bato, the authentic puncher idiot de la Rosa, nagmamakaawa po, no? Kung maalala ninyo yung kanyang privilege speech, bago po nila inihain yung House Resolution na inesponsoran ni Cayetano at ni Zubiri na kung maaari daw po ay through humanitarian reason ay i-house arrest po si Rodrigo Duterte, pero hindi naman nila sinabi kung saan i-house arrest si Rodrigo Duterte, baka po sa Pilipinas. Remember, hindi na po member ng ICC ang Pilipinas at wala na pong jurisdiction. Kasalanan din po ni Digong yan. No? Nakarma po si Digong. Akala niya sa pag-alis niya sa ICC ma-absuelto siya sa mga krimen di umano na ina-allege sa kanya doon sa kanyang war on drugs sa mga extrajudicial killing. Yung pala, yung inalisan niya, yun din ang magpapakulong sa kanya. Okay, so yung House Resolution nila na through humanitarian reasons, no? Hindi po alam kung paano ipapadala yan sa ICC. Uulitin ko, wala po tayong jurisdiction sa ICC at kung yan man po ay didinggin ng ICC o yung International Criminal Court. Kaya si Bato nagmamakaawa po, maiyak-iyak doon sa kanyang speech at kung maaari pauwiin na si Digong sa Davao City para po makakain ng isang pagkain na mimiss niya. Siguro ito yung favorite food ni Digong. Ano po yun? Okay. So, isa pa mga kababayan, yan pong ginawang House Resolution ng mga senador para po sa humanitarian effort na humihiling nga po sa ICC na kung maaari, pakawalan si Digong, i-house arrest. No? May sinabi po dyan ang Assistant to the Legal Counsel na si Attorney Cristina Conti. Baka yan po ay magbabackfire sa mga Duterte. Baka lalong hindi pa pakawalan, no? Baka hindi pa maawa, no? Ang ICC, hindi na pakinggan pa yung hinihingi nilang interim release. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So, pag-usapan na lang natin mga kababayan, ito pong nabasa kong article dyan sa Politico na kung saan nais pong may uwi, no, kung maaari nila Bato, no, at yung mga kasamahan niya ng mga senador, including the Duterte siblings, na hanggat maaari ay maiuwi na po si Digong through humanitarian reason at kung pipilian man sa ang lugar yan ay dyan po sa Davao City. Kinakailangan daw po maalagaan na si Digong kasi matanda na po siya. Siya po ay 80 anyos na, going to 81. No, sana naman maawa naman daw po ang ICC, no? Galangin ang kanyang human rights. Teka muna. Kayo noon, nung namamayagpag kayo, nung panahon ni Digong, you disregarded the human rights of the victims of your one on drugs sa EJK. Ang sabi mo pa ba to, shit happens. Meron pa yatang idinagdag ka, collateral damage yung mga yon. Sa gera, laging may collateral damage. Pero wala naman po tayo sa gera eh. Ang gera nyo sa war on drugs bakit may mga nadamay na bata? Hindi naman tayo yung nagbabarilan na lang basta-basta eh. No? Tandaan ninyo sa udyok ni Digong, sa mismong bunganga ni Digong, nanggaling ang mga salitang udyokan ninyo na manlaban, no? Para naman matigil na ang problema ko. So yun po ang solusyon niya, para matigil na ang problema niya na hindi niya kayang isolve yung war on drugs niya, hindi niya kayang isolve yung anumang pang mga problema sa bansa,
sabihin na lang sa mga pulis, udyokan ninyo, halimbawa, nasiko kayo, o sinaktan ako, di binaral ko na, inunahan ko na. Paano kung sa kakaganon lang nung lalaki, nangangatin, tinamaan ka, binaril mo? Di ba, walang kapararakan. Ganun po, ginamit yung sariling salita ni Digong, no, ng mga tiwaling pulis, o ngayon, sabi niya, kargo ko yung mga pulis, di panindigan mo yung sinabi mo. No, binayolate nyo yung human rights ng ibang mga biktima ninyo. Tapos ngayon, ang hihingi kayo ng humanitarian reason, igalang ang karapatan niya, pangalagaan ng karapatan niya, kasi matanda na siya. Kayo nga walang respeto sa karapatan ng ibang tao. Kung mambalahura kayo, wagas. Diba? Kung mapanira kayo ng tao, wagas. Ano pa ang sabi dyan ni Harry Roque nung pinakuling nyo yung ilang matatanda dahil may mga kaso ng istapa, lumabag sa COVID protocol, na curfew. Ano sabi ni Harry Roque? Titignan po maigi. Yung merits ng kaso. Kailangan po sumunod sa batas Diba? Ngayon, ikaw Harry Roque, hindi mo natatandaan yung mga pinagsasabi mo? Nababak at yukay, may mga resibo. Diba? Lalong-lalo na yung sinabi mo tungkol sa pagpapadrug test ng dating yung Pangulo, yung tatay niyong karto na si Digong. Ano sabi mo? Halal po ng taong bayan ng presidente. Presidente po siya ng Pilipinas. Walang sino man makakapag-utos sa kanya. Tapos ikaw naman, kinain mo yung salita mo. Diba? O ngayon, wala na kayong magagawa, kundi manghingi na lang umapila sa kalooban ng mga ICC, pre-trial chamber judges. Umaapila kayo, nagmamakaawa kayo. Kayo ba nung panahon nyo, dininig nyo yung pagmamakaawa ng mga biktima ninyo? Lalo na yung estudyante, sabi niya, wag po, may examen pa ako bukas, pero pinaputukan nyo pa rin. Narinig nyo ba yung mga panaghoy ng mga pamilya ng mga dinukot ninyo, pinagbabaril ninyo sa harapan nila? Wala It all fell on your deaf ear, ika nga nila. Tapos kayo ngayon, for your own sake, for the sake of your amo, diba? Yan yung tinatawag nyong karma. Karma is a bitch. Ngayon si Bato, dun sa kanyang privilege speech, nagkwento-kwento pa siya tungkol sa sarili niyang experience sa tatay niya, no? Experience mo yun, pero tatay mo yun Iba usapan dito. Yung walang mag-aabot ng kanyang gamot, kailangan niya ng 24-hour care. Then doon, may 24-hour care naman doon sa ICC. At higit sa lahat, sabi niya, alam ko namimiss na ni dating presidente ang favorite niyang pagkain na munggo. O pwede namang gawin ng mga asawa niya o girlfriend niya na makiusap sa ICC, pwede po ba kaming magdala ng pagkain dyan na munggo? Magluto sila doon. Kung papayagan, taste test nung nandun. Favorite dish niya, munggo. Then munggo. Bakit kailangan pang iuwi sa Davao para makakain ng favorite niyang ulam na munggo? Di po ba mga kababayan? So ang dami niyong dahilan para lang mailabas niyo si Digong at maiuwi sa Davao. No way mga kababayan. Hindi tayo papayag sa ganyan. Okay? So malabo yan mga kababayan. Paano nyo yan ipapadala? Paano yan tatanggapin ng ICC? Yung po yung sabi ni Attorney Conti, the Assistant for Counsel nung sa ICC Prosecutor. At higit sa lahat, nagbigay po ng reality check si Attorney Conti. Sabi niya, makakasama pa yung ginawa niyong resolusyon kay Digong. Bakit? Kung pipilitin yung sa Pilipinas siya iuuwi, malamang hindi yan naaprubahan ng ICC. Kung ilalabas nyo siya, malamang hindi yan aaprubahan. Bakit? Kasi titignan nila yung merit ng resolusyon. Yung mga pumirmang 15 senator. O tignan ninyo. Ibig sabihin, meron pa rin clout, may power pa rin si Digong to stage a uprising, to command an uprising against the government. May mga following pa rin po siya. He still command a respect of his followers. He still command a volume of followers para po manggulo sa Pilipinas. Para lalong gumulo ang Pilipinas. Kasi ina-idol nila si Digong
kung makakauwi ng Pilipinas yan, di lalo manggugulo ito, lalakas ang loob nila. O nandyan na yung leader namin. Diba? Yun po yung sabi ni Atty. Conti, bayo sa aking pagkakaintindi. Naiisipin po ng mga judges na, wait a second, this guy has still a following, probably a massive following dun sa bansa niya na magkukos ngayon ng chaos. May mga manggugulo. Kasi tignan mo, 15 senators pa ang napapirma niya. Mano kung pumayag tayo, umuwi yan. Gusto nilang pabagsakin ng gobyerno, din naging isa pa tayo, naging enabler pa tayo ng pagbagsak ng gobyerno ng Pilipinas. Di ba mga kababayan? Isipin ninyo. So may punto rin po yung opinion ni Atty. Conti. Ako nag-a-agree ako. As much possible, wag nyo na pong palabasin yan. Tama po ang sabi ni Roque. May aligasyon ng paglabag sa batas o dapat dyan muna siya hanggat hindi natatapos ang asunto niya. Kaya ikaw, Kopman, pagpatuloy mo na yan. My advice to you is let it be. If he is not guilty, then he is not guilty. He can get out. If he is guilty, then he will face the consequences of him being a guilty person. Diba? You must face it. Dance, ano yan? Face the music, sabi nga. Diba? Ikaw ba to? Sabi mo kay Elizalde ko, face it like a man. Sabihin din natin kay Digong, face it at laman. Face it like a man, laman tuloy. Face it like a man, diba? Sabihin mo dyan sa mga followers mo, shut it. Shut it down. Shut up. Let the law take its course. Yun na lang po. Tama na, puro kayo daldal, puro kasinungalingan. Ngayon, nagagamit pa yung kasinungalingan nyo, yung mga lumalabas ng mga statement ng mga anak niya na puro panggagago lang o nagagamit labang kay Digong. Sino ba ang nagsasuffer dito? Di mostly, yung accused. Diba? Lalo niya lang pinahihirapan ang tatay niyong karton. Okay? Kaya bato, dyan na lang siya. Sabi mo doon sa mga nagrarally sa labas, doon sa sinatawag nilang Duterte Park, magluto sila ng munggo. Tapos doon sa ginawa nilang karton, subuan nila si Digong. Tatay Digs, ito na yung favorite mo ha. By your spirit through this karton, baka matikman mo rin to na. No? Mararamdaman mo rin, maaamoy mo rin yung lasa. Ganon. Hindi pwede sa Davao. Hanggat hindi natatapos, hindi siya nababasa ng kaso, walang na-confirm na charges, pwede labas siya. Pero kung may na-confirm na charges, actually 3 counts nga, 3 kaso nga yung inano sa kanya eh. How many counts yun, di ba? At ngayon din po, makakasama po yung resolution na yan, sabi ni Atty. Conti. Baka mag-backfire sa Duterte yan. Okay, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in next videos. Bye-bye. God bless.